Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po? Kami po ay bumabati sa inyong lahat. Magandang araw po. Sana relax at okay po tayong lahat, no? At update tayo, no? Tatanong ko kung ano na naman yung mga mangyayari, no? Dahil ang lahat ng tao ay nakatutok talaga sa balita, no? So, itong mga kaibigan ko ay magbibigay po sila, no, ng nakikita nila sa mga mangyayari, no? Sa ating maniwala tayo o hindi, ito lang po ay sa base sa kanila pong makikita sa mga nangyayari, kasi may kakayahan po sila, no, sa mga may nakikita po nila, no, may kakayahan sila na makita nila, no, ang posible na mangyari po. Ayan, no, good news po pa kay Tori, no. Ang dami na po talagang nagagalit kay Tori. Opo, kaibigan. Itong si Tori daw ay ayan, no, natauhan, no? Pero hindi na niya mapipigilan ang galit ng taong bayan sa kanya. Kahit mag-resign pa siya, wala na, hindi na niya mababawi ang kanyang ginawa. Tama, kaibigan. Sabi ni kaibigang Peter, magulo na talaga, no? Ang gulo-gulo na talaga ng politika ngayon, kasi marami nang pinapakawalan, no, ang mga kalaban ngayon na parang sinisiraan yung, parang nagbabayad na po sila, no? Marami daw mga bayaran ngayon na lumulutang, nagkukunwari na witness sila, pero hindi naman pala, binayaran lang po pala sila ng mga sakim. Grabe. Tungkol po naman daw kay Romualdez, no, lalapit na din daw ang kanyang lalapit na daw yung paghiganti ng mga tao sa kanya. Siya na naman po ang isusunod. Umiinit talaga, no, ang sitwasyon ngayon, at lalo na yung ibang kampo ay galit na talaga. Opo, kaibigan. Sana, no, ang hiling natin ang kapayapaan, kaibigan, no. Sabi nila na marami na daw mag-resign ng mga pulis, kaibigan, tama po ba? Dahil hindi na daw nila kaya, no, hindi na daw nila kaya na sumunod sa mga utos na kanilang nasa taas, dahil alam po nila na mali ito. Mas mabuti pa daw na magbitiw na lang sila sa kanilang trabaho. Kaibigang Peter, meron pala akong sabihin, no, tungkol po ito sa panaginip ko. Dumadalas na po ang panaginip kong ito, kaibigang Peter. Nababahala po ako, kaibigan. Sobrang nababahala po ako sa mga nakikita ko po sa aking panaginip. Tungkol sa napunta po ako sa lugar, kaibigang Peter, kung saan may mga taong nagsasaya, nagiinuman,
May mga malalaking pader, meron ding mga politiko kaibigan, no, na nakita ko sa panaginip ko. At nagpapaulan ng pera sa mga tao yung mga politiko. Ang gulo na nang nakita ko kaibigan sa aking panaginip. Pero pabalik-balik ito. Kaya memorize ko na talaga mga kaibigan ang nangyayari sa aking panaginip. Opo kaibigan. Kakalungkot po talaga. Tapos meron akong sa lugar na po yun, meron po akong nakitang isang bata. May dala siyang tungkod at habang minamasdan ko siya, minamasdan niya din ang mga tao kaibigan. Habang minamasdan niya, tumulo ang luha ng bata at lumingon siya sa akin. Tapos kaibigang Peter, nilapitan niya po ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, huwag kang mabibigla. Oras na para linisin ng mga tao. So kaibigan, biglang lumakas ang ulan, kulog, kidlat, lindol, bumaha bigla at nagkaroon ng tsunami. Sobrang lakas ng hangin kaibigan. Naiyak po ako kasi syempre natatakot din po ako sa mga tao, lalong-lalo na po sa aking mga pamilya kaibigan. Pero nagdasal ako. Nagdasal po ako. Kaibigan, may pinapahiwatig talaga ang panaginip na yun. Tapos kanina po, no, habang natutulog po ako, nagising po ako bigla. Tamang-tama po, lumindol po na malakas. Sana po, no, kung saan man lumanding ang lindol na yun, sana po walang napinsala. Kasi sa panaginip ko, dami pong namatay. Libo-libong taong namamatay kaibigan. Opo. Sabi ni kaibigang Peter, wala po talagang makakapigil sa mga kalamidad na po. Yung gagawin natin, magdasalan talaga tayo, no? Sana hindi pa po huli ang lahat dahil may oras pa po tayo, no, para magsisi. Dahil po sa kasamaan ng tao, dahil po sa kagagawan din ng mga tao, no? Dahil sa sobrang kasakiman, kaya darating ang paglilinis talaga ng mga tao. Ay, Diyos ko. Sana po, no, kaibigan, tulungan mo po kami kaibigan na maiwas po sa mga kalamidad, lalong-lalo na po yung mga nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga tao. At unang-una magdasal talaga tayo, no? Walang makakatalo sa ating Panginoon. Unahin po natin siya, no? Ang mga kaibigan po namin ay isa lang pong instrumento sila at nagbibigay lang po sila ng mga babala. Kaya opo, mag-iingat pa rin daw tayo. Kumusta naman po yung kaibigan? Kumusta naman po yung kalagayan ni Tatay Digo ngayon, kaibigan, no? Hindi daw talaga titigil ang mga kalaban, no? Dahil ang pakay ng mga sakim ngayon magkagulo talaga, no, para para na ay martial law, no? Ipapasok daw nila ang martial law. Paano na lang? Sana mapigilan pa ang mga sasamang mangyayari. Sabi ni kaibigan, no, magdasal at mag-andam na jud ang mga pagkaon jud importante,
Salamat kaibigan sa mga paalala po ninyo. Opo. Kakalungkot po. Opo, nalungkot po talaga ako sa aking panaginip dahil sunod-sunod na po ito. Kaibigan, parang malapit na yata itong mangyari. Kaya nga sabi niya ng mga kaibigan ko ay mag-ready-ready na talaga at maghanda talaga, no? Paghahandaan natin ang mga parating na mga kalamidad. Ang makakapigil lang daw nito ay pagdarasal, no? Pagdarasal ng taimtim. Sana po ay hindi po maganap ang mga ganitong pangyayari kasi dami pong mamamatay. Opo kaibigan. Salamat po. So ayan, no, yan yung muna yung papaalam na Peter sa atin, no, na kailangang maging alerto tayo sa mga susunod na mangyayari, lalong-lalo na sa mga kalamidad na darating. Dahil hindi po natin alam kung kailan yan mangyayari, pero yung mga babala, yung paghahanda natin, kailangan na gawin natin ito, no, na magtabi-tabi na tayo ng pagkain, bigas, kung ano pa man na meron tayo ngayon, mga dilata pa dyan, kung magagamit natin, no, sa mga emergency, ay ngayon magsisimula na tayong maghanda. Opo kaibigan. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat kaibigan. Yan, no, sabi ni Peter, mahal na mahal po nila tayong lahat, no? At wala po silang ibang kahilingan din, no? Sana po ay maayos na po ang kaguluhan. Sana hindi na po lumaki ang gulo. Dahil maraming maapiktuhan ba na tao. So yan, salamat. Maraming salamat. Ingat po kaibigan. Pahinga po muna kayo kaibigang Peter. Ayan po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo, no, kung saan man kayo ngayon. So nag-usap-usap pa rin kami ni Peter, no, tungkol sa mga kasi marami po talaga nagpapatanong ng update po tungkol po sa ating Pangulo na si Rodrigo Duterte, kung okay na po ba siya doon. Itong mga kaibigan ko po ay base na po ito sa kanilang mga hula, no, at nalalaman po kasi nila kung ano pong mangyayari. So kaya tinatanong po natin kung ano po yung posible na mangyari po sa kaso po ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, kaibigang Peter, so ayan, no, may nagpapatanong po, no, tungkol po sa ano po yung kalalabasan po sa kaso ni Pangulong Duterte, kaibigan. Ayan, no. Sabi ni kaibigan na wag daw kayong mag-alala. Relax po daw kayo, wag daw kayong masyadong magpapastress, no, dahil sa nakita na ating kaibigan, no, may posibilidad daw po na mapawalang dismiss yung kaso ni Tatay Digong. Mabuti naman kung ganun, kaibigang Peter. Posible po daw yan na mangyari. Ang nakakatakot lang po daw ay baka hindi mapigilan ng mga tao na gumawa ng mga hakbang, no. Sana yun pa rin yung dasal, no, ng ating mga kaibigan, na sana no, na walang gagawa ng kaguluhan. Kasi isang pagkakamali lang po talaga ay kikilos na, no, si Marcos po.
Kaya sabi ni kaibigan, no, na lalabas at lalabas din po ang katotohanan. Basta wag lang daw magpapadala sa galit. Oo. Sabi ni kaibigan Peter, no, na masyadong mainitin ang ulo ng mga tao ngayon. Iba na talaga ang takbo ng isip ng mga tao ngayon. Oo, kaibigan, at sabi pala ni Peter na marami na naman daw gustong lumabas, no, ng mga bagong kaaway tulad na lang ng mga kulto, no. Kaibigan Peter, ang mga kulto ay sabi ni Peter, no, itatanong ko sa kanya kasi kadalasan po ay may mga ganito talaga, no, na kinakausap nila yung mga hangin, kinakausap nila yung kanilang sarili. Mag-ingat-ingat na po tayo dyan, no, kasi delikado po yan, no. May sign yan sa may naana na sila kanang imahinasyon ba sa isip nila, kaya nga yung ilan ay madaling mabitag, no. Ang dali lang po nilang binlangin, no. Kaya sumasama sila sa mga masasama talaga, kaibigan. At dami na mga itim na mahika ngayon, no, na pinakakalat nating mga kalaban, kaibigang Peter. Huwag mo pong hayaan, no, na maraming mabibiktima ng mga yan, kaibigan. Opo, kaibigan, tama po. Mahirap daw talaga magtiwala ngayon, no. Ingat po tayo sa mga kulto dahil nandyan lang po sila, no, at nagkukunwari lang yan sila, or baka nakakahalubilo nyo na po sila, hindi nyo lang po namamalayan. Mag-ingat po kayo dahil ang pakay po nila ay buhay ninyo, kunin ang mga buhay ninyo. Kaya ingatan po ang sarili ninyo, no. Mag-ingat kayo dahil hindi lang naman mga tao yung kalaban natin, no, dito, kundi yung may mga itim na mahika din. Salamat, kaibigan, sa mga paalala, kaibigan, no. Opo. Salamat naman po kung ganun, kung madismiss man yung may posibilidad daw talaga na mabasura yung kaso ni Duterte, no, Pangulong Duterte. Opo, kaibigan. Tama po, oo. Ayan, no. Pinaabot ng ating mga kaibigan na ayan, sana matuwa ang lahat, no, dahil good news itong sinabi ni kaibigang Peter ngayon, na may posible may laban pala si Tatay Digong. Ang dami na pong galit ni BBM na ngayon, kaibigan. Opo. Sabi ni kaibigang Peter na hindi talaga daw mapipigilan ang galit ng mga tao sa kanya. Opo, kaibigan. Naku po. Tungkol naman po daw ito kay Senator Bato. Mukhang pinag-iinitan si Senator Bato ngayon, Opo, kaibigan.
Opo, opo. Na. Malaking gulo, kaibigan. Malaking gulo ito kung yung mga malalaking tao na ang magbabanggaan. Kaibigan, bakit ang ito yung katanungan ko po, no? Kaibigan, no? Maaari pa bang magkabati-bati ang lahat, kaibigan? Sa tingin mo, kaibigan, ay posible ba na magpatawaran ang mga yung mga nag-away-away sa politika? Sabi ni kaibigang Peter, mukhang malabo daw, no, na mangyari pa ito dahil sirado daw ang puso at utak ng mga to. Ay, Diyos. Grabe yung nalaman ko ngayon. Mukhang tagilid yata, sabi ni kaibigang Peter, no? Ano po yan? Ano po yan, kaibigan? Opo. Mukhang tagilid yata daw si BBM daw ngayon. So, mukhang magsisilabasan na yata yung mga tinatagong baho ng mga may sakim na yun. Ako, kaibigan! Mahirap na po daw batiin yung mga nag-aaway ngayon sa politika. Dahil may mga personal na interest talaga, no, ang dahil sa personal na interest ay nakakagawa talaga sila, no, ng mga hindi kanais-nais na dapat gawin, kaya naghaling lang yun sila og kagubot. Opo, kaibigan. Nako. Nasupalpal daw tuloy si Tori ngayon, ah. Sana kaibigan, no? Sana po ay makakauwi na po, no, ang ating mahal na Pangulo, no? Kaibigan, sana makauwi na po siya sa bansa. Opo. Ayan, no? May sasabihin po si Peter, no? Opo, opo, kaibigan. Mahirap daw talaga magpatawad, no? Lahat po ng tao ay may kinikimkim talagang galit sa puso, no? Mahirap pong patawad. Mahirap talaga, pero kung sa pagpapatawad, sa pamamagitan kasi ng pagpapatawad ay mapapalaya mo po ang sarili mo, no? Diyan ka po makakahanap ng totoong kalayaan, peaceful sa imuhang kasing-kasing, no? Pagdasal natin, sana maoki ang lahat, no? Sana wala nang kaguluhan na mangyayari, apektado ang mga mahihirap dito. Sila ang pinakaluoy yun pag moabot ang panahon sa gera, kagubot, kagutom, kalamidad.
Sabi ni kaibigang Peter, ang dami talagang nagagawa ng pera ngayon. Pwede kang baliktarin, pwede kang ipakulong, no? Kung ikaw ay mahirap lang, pwede kang ipakulong ng mga mayayamang tao. Ayan. Opo kaibigan, salamat po sa paalala ninyo. So ayan no, sana no, makagaan po sa loob natin no, yung mga nagtatanong. Ako po ito lang po ay hula ng ating mga kaibigan no. Opinion ng ating mga kaibigan no, sa mga nangyayari. At ako po nagtatanong lang po no, para yung mga may gustong magtanong, tatanong ko po sa ating mga kaibigan no, ano po ang kanilang masasabi. So salamat kaibigang Peter no. Nakakatuwa po ang mga sinabi ninyo ngayon na posible na mabasura yung kaso ng ating Pangulo, kasi ang dami po talagang naghihintay no sa kanyang pagbabalik. Basta tuloy-tuloy lang po daw ang ating pagdarasal no, tuloy-tuloy ang ating pagdasal na sana po ay mapalaya ng tuluyan na si Pangulong Duterte. Sabi ni kaibigang Peter, mag-ingat kayo sa mga paparating na kalamidad dahil hindi ito biro no, na darating lang ito bigla no, dili matag-an ang panahon kung kano sa June mo abot. Ang hinihingi ni Peter ang taimtim na pagdarasal natin unang-una sa itaas no. Pray lang yun lang takay, wala jud tay lang mahimo ani, dahil ang pinaka powerful po talaga ang pag-pray. Kahit po sila nagsasabi po sila no na magdasal, walang imposible. Salamat. Opo kaibigan, maraming salamat po sa inyong paalala po. So ayan no, salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Ay, sabi pala ni Peter tungkol daw sa pagpapatawad no. Mahirap po talaga magpatawad no. Lalo na po nung minsan ay may mga tao talagang nakasakit po talaga sa atin ng sobra, na hanggang ngayon ay kinikimkim pa rin natin yung galit no. Hindi natin sila makalimutan. Kapag may kagalit tayo, parang lumiliit po yung mundo natin, kasi kung nandun siya hindi ka pupunta, kung may mga event na nandun siya ayaw pumunta, parang iniiwas-iwasan mo yung taong nakagalit mo. Pero panahon na po ito sa pagpapatawad. Sabi ni kaibigang Peter, matuto po tayong magpatawad, kasi kung tayo magpapatawad ay tayo ay itataas ng Diyos. Ayan, no? Kasi may nagtatanong po tungkol po sa pagpapatawad, kasi po may nag-PM po sa akin no, na hirap po siyang makamove on no, dahil sa mga nangyari sa kanya, dahil may tao po talaga siya na sobrang galit na galit siya at ayaw niyang patawarin. So sana po ito po yung sagot ni Peter, na patawad po tayo sa kapwa natin no, para din sa ating sarili, para makalaya tayo. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa inyong kaibigang Peter at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Ayan no, po kaibigan. Ayan, may ipapaabot na naman sa atin no, ang ating kaibigan, kasi meron po talaga nagpapatanong sa atin. So, ito mga kaibigan ko, hindi talaga sila minsan lang talaga sila no, nagsasalita lang talaga sila kapag gustuhin nila. Kaya itong pagkakataon na to ay pansamantalahin na natin na magtanong sa kanila, kasi hindi sa lahat ng araw, lahat ng panahon ay sasagutin nila yung mga katanungan natin.
no? So, ayan. Kaibigan, no? May kunting katanungan lang po, no? Kaibigan, sa palagay niyo po ba sa mga nangyayari ngayon na parang may pagkakaisa sa buwatan o traiduran dito, mahuli pa ba talaga ang may pakana nitong lahat? Kasi si Tori, kaibigan, laglag na ito eh. Opo, kaibigan. Yan, sabi ni Peter na maglaglaga na daw ang mga sakim talaga. Ang iba, kakanta na dahil tatakot na eh. Pero si Amy nais bumawi ngayon, sabi ni kaibigang Peter. Nako, kaibigan. Ang mga tao nang magpapasya niyan kasi sabi ni kaibigan na opo, tama. Ang mga tao nang magpapasya niyan, kaibigan, kasi mahirap na Marcos versus Marcos, parang masyadong magulo na, di ba, kaibigan? Kaya nga, yung mga tao ay no to Marcos, Amy na talaga sila kasi parang nakabantay na ang mga tao ba? No? So, anong masasabi niyo po, kaibigan, no, na tungkol sa ating politika ngayon? Talagang ang gulo-gulo na. O, ano po ang masasabi ninyo po? Sabi ni kaibigang Peter, no? Gagawin niyo yun, magbabatuhan ng mga nasa politika ngayon. Pero kaibigan, sa tingin niyo, ang ginagawa nila kay Tatay Digong, kidnapping ito. Illegal ito, kaibigan. Sana, kaibigan, magsana matapalan ng pera ang ating Supreme Court. Kaibigan. Opo. Kaibigan, ang daming supporters ni Tatay Digong. At talagang kidnapping talagang ginawa daw nila kay Tatay Digong, sabi ni kaibigang Peter. At kahit magkaroon pa ng pag-imbestiga, no, sa pagkahuli sa kanya, parang huli na ang lahat. Kasi wala na, si Tatay Digong nasa ibang bansa na, di ba? Pero sabi ni kaibigan, pakinggan natin ang sasabihin niya. Opo. Sabi ni kaibigan, no, ang maitutulong nito ay mapanagot yung mga pakana nito. Kasi nagkakaroon talaga ng pagkakaisa, teamwork ba? Tama yung sinabi mo, kaibigang Peter. Parang pinagkaisahan talaga nila, no, si Tatay Digong. Kasi may paglabag, no, may paglabag naman talaga dito. Opo, kaibigan. Opo, tama po, tama. Tama talaga yung sinabi natin, kaibigan, no?
sabi ni kaibigan Peter na ang mga tao daw ngayon ay nagsisisi na binoto itong si Marcos nung eleksyon bilang presidente. Kala kasi nila na nung naglingkod na si Marcos ay para magbigyan ng siya ng pagkakataon ba? Nabigyan siya ng tao ng pagkakataong linisin ng pangalan ng mga Marcos. Naku, kaibigan, maling pagkakamali pala. Ngayon, sising-sisi na ang mga tao. Ngayon, halos isumpa na sila ng taong bayan. Kaibigan. Opo. Tama po talaga. So, ayan no, sabi ni kaibigan no, na may pagsisisi man na ang tao ay sa susunod na eleksyon ay ayan, yung mga tao hindi na talaga sila papayag na magkamali pa sila ng piliin na sinong mamumuno no. Yung importante talaga dito na maunawaan ng tao na hindi talaga basta-basta ang pumili no ng dapat pipiliin talaga natin yung karapat dapat, yung may puso ba, yung kayang ipaglaban ang tao, sabi ni kaibigang Peter no. Yan. Sabi ni Peter na piliin talaga natin yung matapang, yung walang kinakatakutan, kayang magpakamatay sa ating bayan. Yan, salamat po kaibigan. Opo. So ayan no, ayan, may gustong iparating si kaibigan sa atin. Opo. So ayan no, sabi pala ni kaibigang Peter na sabi ni kaibigan, sabi niya na ilagay daw ninyo ang inyong pangalan sa may tubig na may asin. Isulat nyo sa isang malinis na papel no. At sabi ni kaibigan, pakinggan ko muna natin yung sabi. Ano po yun kaibigan? Sige po kaibigan, sabi ni kaibigan na yan, maglagay kayo ng tubig, malinis na tubig ha, yung malinis na tubig, tsaka na may asin no. Sulat nyo po yung pangalan nyo sa malinis na papel. Kunti lang, masigo lang dyan ang pangalan ninyo no, sa papel, sabi ni kaibigan. Tsaka linisin ang inyong kaisipan no. Mas okay itong gawin no, sabi ni kaibigan, mas okay itong gawin sa umaga no, para presko ang pakiramdam natin. I-try nyo lang po no. Ayan no, sabi ni Peter na try lang no, nagbigay siya ng tips para sa atin no. At saka hayaan nyo lang po muna, tapos concentrate lang, sabi ni kaibigan,
Concentrate lang po. Yan lang po ay sinabi ni Peter, no? At gusto niyang i-share sa atin, no? Para maalis ang mga negative energy at papasok yung mga positibong bagay sa buhay natin. Pero ito lang po ay sabi ni Peter, no? Share lang po ito ng ating mga mahal na bende. Base lang po ito sa kanilang sinasabi at paniniwala po. Pero wala pong makakatalo, no, sa ating pananalig sa ating Panginoon. Unang-una, number 1 yan. Magdasal tayo, manalangin tayo ng taimtim. Salamat po sa tips nyo, kaibigang Peter. Napakabait nyo po, kaibigan, no? Salamat po, kaibigang Peter. Yan, sabi ni kaibigan, walang anuman daw. So, ayan, no. Meron palang, sabi ni kaibigan, may nanonood pala ngayon, no? At nabasa ni Peter na ayan, no. Hindi ko alam kung paano to sabihin sa inyo. Kasi, ikaw talaga, Peter. Hayaan na lang natin, no. Then sa susunod, di ko muna i-share ito kasi may sinabi si Peter na may nanonood daw ngayon, no? Binasa yata ang kaisipan ni Peter, no, sa isa sa mga nanonood ngayon. And maraming salamat po sa inyong suporta sa lahat-lahat po. So ayan, no. Salamat niya. Si Peter po ay magbibigay po talaga, no, magbibigay po siya sa atin ng mga babala po, no. Yan po ay nababase po sa mga nakikita po nila, no, sa mangyayari. Yan, ulit ko po yan. Base lang po ito sa mga nakikita po nila. So ayan, no. Sana po okay na po ang lahat. Sabi pala ni Peter na hindi lang naman daw, madami pa daw tayong pagdadaanan dito sa mundong ipapaw. Lalong-lalo na ngayon, no, na madami daw sakim na nasa Malacanang ngayon, nasa political ngayon. Sana, no, sana po ay magkaisa na lang po ang lahat, no? So si Tore talagang ito, sasabunin na talaga si Tore, no, kasi mayabang, ang tapang-tapang niya ngayon, labas ang tapang niya ngayon, no? Kaya huwag kayong mag-alala, no, sa lahat dyan, no, kaya lalabas po ang katotohanan, no. So ayan, hindi lang tayo susuko, no, na magdasal tayo. Yan lang naman po ang ating opo. Sabi ni kaibigang Peter, pinaka-powerful po talaga ang pagdarasal. Opo. Tama po kayo, kaibigan. Opo. So, ayan, no. So, ayan, salamat po sa lahat, no. Salamat po sa lahat, no, ng mga nanonood ngayon. Sabi ni kaibigan, wag na po tayo magpauto, no, sa mga politiko ngayon. Tama na po yung mga abuso nila. Hirap na po talaga ang mga tao, lalo na po yung mahihirap, lalo na dito sa bundok, no. Mahal ng bigas, mahal ng bilihin, yung mahihirap mas lalong lalugmok pa sa kahirapan. So sana, no, maging okay na po lahat. So, mananagot po, no, ang mga may paglabag, no, may paglabag sa pagkidnap, no. Kidnapping na kasi yung tawag dito, no, sa ginawa nila sa ating Tatay Digong. So ayan, no.
Salamat po sa lahat. So, mag-a-update na lang po kami mamaya, no? So, ayan, kailangan po ni Peter na magpahinga, no? Maraming salamat po. Kaibigan, pahinga ka muna ha. Salamat sa balita ninyo, kaibigan, at sa tulong ninyo. Sana po hindi po kayo magsawa, kaibigan. Opo. Salamat po talaga. Ayan, no? So, ayan, magpapaalam na po kami, no? Ayan. Ano po yung gusto nyong sabihin, kaibigan? May sasabihin pa po ba kayo sa ating mga viewers dito? Yan, sabi ni kaibigan Peter, huwag tayong masyadong magpa-stress down, no? Sa mga problema. Pero kasi ang tao ngayon talaga, madali lang ma-stress, no? Kaya, ang daming sakit na aatake sa atin. Yan yung dahilan ang pagiging stress. Huwag isipin ang mga problema, no? Magdasal lang tayo, no, na makaya natin ito lahat at lagi tayong tumawag sa ating Panginoon. Yan yung number 1, no? So, ayan, no, huwag tayong mag-alala dahil sabi ni kaibigang Peter, si Tatay Digong ngayon okay po ang kalagayan niya. Kaso namimiss lang talaga niya yung mga pagkain na gusto niyang kainin, no, nung siya pa ay hindi sa ating bansa. Yan, maraming salamat, no. Hanggang dito na lang. Thank you very much. Shoutout pala sa inyo, sa lahat po ng mga nanonood. Viewers, silent viewer, maraming salamat po sa inyo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo, no. Abangan nyo po yung mga eksplorasyon namin sa mag-a-upload tayo, no. Ayan. Salamat. Hanggang dito na lang. Mahal ko po kayong lahat. Thank you po.